Isang empleyado ng GMA Network na hit and run habang tumatawid po sa pedestrian lane sa Timog Avenue, Quezon City. Pinaghahanap na ngayon ng mga pulis ang driver na nakabundol ng sasakyan. Ang report mula kay Rauna Crisostomo. Tinitiis na lang ni Honorio Cafe Jr. ang sakit ng kanyang namamagang kaliwang hita. Isinugod sa ospital si Cafe matapos mabiktima ng hit and run sa Timog Avenue sa Quezon City. Kwento niya, tumatawid siya at kanyang mga kaibigan sa pedestrian lane sa tapat ng GMA compound para kumain sa kabilang kalsada nang bigla siyang banggain ng isang sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapon pa si Cafe. Nakaupo lang ako sa Timog. Umatras yung expedition na yun na pula. Nagsigawan na yung mga tao na tatakbo. Nung piling babanggain ako. So pinilit kong tumayo at biwas doon sa expedition. Tumakbo nga siya. Ang masaklap ni hindi man lang siya tinulungan ng taong nakabangga sa kanya. Nasakay ng pulang expedition na may plakang LUL 668. So ginawa ko, tinap ko yung passenger side na window na malakas. Tapos sinabi ko na natamaan mo yung kasama namin. Tapos hindi niya binaba yung Hindi kasi siya nag-full stop yung window. Hindi ba dapat safe kapag tumatawid? Oo nga akala nga namin nakakatakot talaga. Sana wag na maulit yung gano'ng pangyayari. Pinaghahanap na ng mga pulis ang driver ng SUV. Naharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries. Ang malaking pananagutan niya sa mata since naka-aksidente siya ng tao. Pagkatapos niya ma-aksidente, imbis na tulungan niya, tinakbuhan niya pa yung tao. Na hindi dapat gawin ng isang motorista yung ganun. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Mga elepante dinasalan ng mga dumalo sa isang harvest festival sa India at 13 Kate Middleton lookalikes nagpose sa harap ng Buckingham Palace. Yan at iba pang balitang abroad sa report na ito. Hindi lang isa, kundi 13 Kate Middleton ang nagsipost sa harap ng Buckingham Palace ng London. Pero bago nyo pa isiping naduduling kayo na mamalikmata, hindi talaga sila si Kate, kundi mga manggagaya. Ang suot nila, hawig ng outfit ni Kate nang i-anunsyo ang engagement nila ni Prince William. At with matching engagement ring pa. Estudyante sila sa Royal College of Art nang nais lamang daw ay aliwin ng mga turista na dumarayo sa palasyo. 100 araw bago ang royal wedding. Kung sa ilang lugar sa Spain, mahigpit ang ipinagbabawal ang bullfighting, sa India, iniengganyo pa ang mga tao na makiisa sa halikato o pagpapaamo sa toro. At hindi lamang mga bullfighter mula sa India ang nagka-interes dito, kundi pati na rin mga turista. Pero dahil sa bagsik ng toro, ang ilang kasali napapaatras. Ang mga lalaking ito napaakyat pa sa dingding. Ang isa namang ito, kinailangan pang hilahin ng ibang kalahok para mailigtas sa nagngangalit na hayop. Mga elepante naman ang dinasalan ng mga dumayo sa Annual Harvest Festival of Pongal sa bayan ng Coimbatore sa India. Ipinaghanda rin nila ang mga ito ng espesyal na tanghalian tulad ng saging, buko at tubo. Ang naturang pistang hudyat daw ng pagsisimula ng tinatawag nilang Journey of the Sun. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Hot air balloon naglanding sa dagat sa Australia. Lumihis po ang balloon habang pababa mula sa himpapawid at sumadsad sa tubig. Swerte namang walang nasaktan sa mga sakay ng hot air balloon. Agad inilipat ang mga pasahero na sa police search and rescue boat. Nanatili naman ang piloto sa balloon habang hinihila ito papunta sa dalampasigan. Ang latest na po sa showbiz, si Ate Niluan Diluan. Salamat, Igan. Tinutukan po ng buong bansa ang first part ng premiere ng American Idol. Alamin po natin ang nangyari sa ating unang chika. Who is gonna be the next American Idol? Sa New Jersey pa lang, umabot na sa libo-libo ang nag-audition sa 10th season ng American Idol. Hinarap nila ang natitirang original Idol judge na si Randy Jackson at ang mga bagong judges na sina Steven Tyler at Jennifer Lopez. I can't look. You can't look at it, really? Oh. Oh my God. I'm trying to look at you the whole time. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. At nagsimula na ang pagsala sa mga contestant. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I'd
believe in yesterday. Ang ilan pinatunayang meron silang ibubuga. Hello everybody, hey everybody. Yes, it is going back to find a simpler place and time. Pero syempre, may ilang mapapangili ka na lang talaga. You got to put me through. And did it my way. So I put my hands out to play my song, the butterflies fly away. Yeah. Pero di lang ata ito pagalingan ng pagkanta, kundi pagalingan din sa pagdadrama. Take the Hollywood, please. Like, I understand what you're saying. Please, 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 please. Gayunman, may ilang di umubra sa Aerosmith frontman. I'm gonna dress you up in my love, Oh, baby. You got so much of this and the drama and all that, but you got no notes. Pero si J-Lo, hirap pang magsabi ng no. Oh, this is awful. Oh my God, I hate It's this. not a good feeling, is it? Why did I sign up for this? Sa huli, 51 idol hopeful sa New Jersey auditions ang binigyan ng golden ticket para sa Hollywood auditions. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting. Marami pa tayong pagsichikahan ngayong umaga, kaya stay right where you are. Rhea? Salamat, Luwan. Alam niyo ba na patok ngayon sa Kidapawan, North Cotabato ang ilang kakaibang accessories? Ang mga kwintas at bracelet na mabenta ngayon doon gawa po sa sungay ng kalabaw. Mayroon din pwedeng i-display sa ibabaw ng mesa. Ayon kay Ludi Mancera, ang may likha ng mga kakaibang accessories. Binibili niya sa mga legal na katayan ng kalabaw ang mga sungay sa halagang 30 pesos kada piraso. Pero kapag ginawa na raw niya itong mga palamuti, kumikita raw siya ng libo-libong piso. At makibalita na tayo sa latest sa lagay ng trapiko kasama si Love Anyover. Love! Maraming salamat, Igan. Eto na mga kapuso sa mga lalabas pala sa kanilang mga tahanan. Narito na po ang ating daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin. Ito po aming kinaroroonan, intersection po ng Ayala Avenue and of course, Makati Avenue. Makikita ho natin mga kapuso, wala namang kaproblema. Ito po intersection, kayo man po ay babaybay ng Ayala or Makati Ave. Sa kanang bahagi naman po sa itaas, makikita ho natin ang North Luzon Expressway sa may Balintawak area. Yung pong kaliwa ay patungo po ng A. Bonifacio at umaakit patungo ng EDSA. Mas nagsaan pa ang mga motorista pero at least nakakadamugs pa po sila dyan. Yung kanang bahagi naman patungo ng norte ay walang kaproblema. Sa iba pang bahagi naman po sa kanan, gamit pa rin po ang ating GMA traffic system ay ang Skyway sa may Bikutan. Yung pong kaliwa ay patungo ng Calabar Zone at ang kanan ay patungo ng Manila area. Wala rin hong kaproblema. Ang may problema lang hong kinakaharap ngayon ay ang mga motoristang bumabaybay dyan po sa EDSA Kamuning. Yan po yung nasa kaliwang bahagi sa ibaba ng inyong mga monitor. Makikita ho natin ang kanang bahagi patungo ng Makati and South na nagkakaroon na po ng pagbigat hanggang area na po yan ng EDSA Cubao. Pero yung kaliwa patungo po ng monumento, tuloy-tuloy pa rin. Okay, hindi pa po ngayon magdadagdag ng singil sa ating pong mga taxi mga kapuso. Maging effective daw po itong pagtataas sa January 24. Sa Lunes po yan, yung pagdadagdag po sa singil ng mga taxi. Ang flag down rate po ay 40 pesos. Ang kada metro po ay 350, kada 300 meters naman daw po yan. Ang schedule po ng recalibration ay ang plaka nagtatapos pa sa 1 and 6 ay January, sa mga 2 and 7 naman po ay February, sa 3 and 8 ay sa March, at ang 4 and 9 ay sa April, at ang 5 and 0 ay sa May naman po mga kapuso. Tandaan, dapat ho calibrated, selyado at nag-issue ng resibo ang mga metro ng taxi, at bilang patunay, dapat meron po silang sticker ng LTFRB na A4 size. Kulay dilaw po ito at ilalagay po sa kaliwang windshield sa labas po ng sasakyan. Kung sakasakali pong meron hong mga mag-overcharge, nako, magmumulta po kayo ng 3,000 pesos sa operator kada taxi pag napatunayan pong naniningil po kayo ng sobra. At syempre kung hindi pa nga po calibrated, may karapatan po ang ating mga motorista na hindi magbayad doon po sa dinagdag na singil doon po sa ating mga taxi driver. Ang mga numbers po na pwede niyong tawagan, DOTC Action Center Hotline 7890
na bukas 24/7 at pwede po kayong tumawag o mag-text sa 0917-247-0385 or 0919-222-7462. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Pare po nag-iisang rain ng kalsada. Love and beware! Smile naman dyan in everything. Balik sa'yo, Iga. Salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, mga bagong kaso ng carnapping, posible daw na diversionary tactic ng mga suspect para madiskaril ang pagtugi sa kanila ayon sa PNP. At sulyapan ng hotel sa Madrid, Spain na may dekorasyong basurang nakuha mula sa beach. Darito na po sina Lynn, Susie at Connie. Thank you, Hey, girls. Nako, ito na. Walang duda, food lover tayo mga Pinoy at patunay dyan ang pagkakaroon ng food specialty sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dito lang sa Metro Manila, maraming sikat na pansitan, lugawan, domihan at iba pa.